Asistio tinutukan umano ng baril ng armored van security habang bumibiyahe sa EDSA. Ang mga detalye kinalap ng Showbiz Central dito sa Central Map. Matitindi at aktwal na pangyayaring pinuntahan. Biyernes, 3 araw matapos ang insidente na unang kumalat sa social networking site, bunsod ng mga tweets ni Ina, naghain ng reklamo ang pamilya ng Kapuso actress laban sa security agency at bangko ng isang armored van na kanilang nakagitgitan sa southbound lane ng EDSA. Kasamang kanilang abogado, dumulog si Ina at ang tita nitong nagmamaneho ng sasakyan sa Supervisory Office for Security and Investigation Agency sa Camp Crame. Gusto lang namin makaharap yung driver. Nag-file na kami ng formal complaint. This is an administrative complaint against the security agency and the security guard na driver nung time na yon. Yung criminal aspect naman nung incident, pag-uusapan namin ng mga lawyers. Eksklusibong idinatalya sa amin ni Ina ang pangyayari nung Martes ng hapon na nag-ugat habang nasa Nepa Q-Mart area sila, southbound lane ng EDSA. Dito po ako nakaupo nun, nung nangyaring incident, dito si Tita Tanya, siya yung nagda-drive. And then, yung lola ko nandito sa likod Tita Tanya, daddy ko nandito. Tapos sa third row naman, yung yaya nung inaanak ko, tsaka yung anak ni Tita Tanya. Ang takbo namin was parang 10, 20 lang, ganyan. Tapos nag-change lane lang ako. Nag-change lane ako sa harap niya. Tapos bumusina siya. Bumusina siya ng sobrang beep, yung ganyan. So, ang ginawa ko, dahil na-realize ko nga pala na armored vehicle, kinonsider ko pa siya. That's ko, it's about magti 3 o'clock na nun, ng hapon. Sabi ko, baka naghahabol ng banking hours. So, nag-consider pa ako, bumalik ako dun sa original lane ko. Pagbalik ko ng original lane ko, tumabi siya sa amin, tas ginano niya, kinabig niya yung kotse niya. So, nakita ko siya dun sa side mirror, buti lang malaking side mirror ng kotse ni Ina. Nakita ko yung paggano niya, nakabig ko rin yung car palayo sa kanya. Para hindi niya tamaan. So sabi ko, oh my gosh, ano problema nun? Tapos sabi ni Ina, lumayo ka na lang. So I tried to get away from him. Tumiyahe ulit kami, mabagal. Pagtingin ko sa right, sa side mirror ko, nakikita ko siya literal, malayo kami. Alam mo yung gaganon siya, papakita. Tapos papasok sa susunod, hanggang palapit siya ng palapit. Tapos git niya kami ulit. Tapos doon na nagkaano na kami, nagkatapat na. Ang ginawa ko una, trinay kong silipin dahil gusto makita yung itsura. Tapos, parang may napansin nga akong nakagan. Basta una wala eh. Tapos may gumanon. Parang kita mo naman yun eh, di ba? Medyo heavy kasi yung tint nila, so hindi ko rin masyadong mapansin. Nung hindi ako sigurado, pero nakuntuban na kasi ako, so sabi ko, uy, gumanon ako. Hinawakan ko na yung pamangkin ko. And then sabi ko, nakakatakot. Tapos sumilip ako ulit. Pagka ganun ko, lumipat sa akin. Ganon. So dun ko hinigpitan yung hawak ko dun sa inaanak ko. Sumiga na lang ako ganon. So tsaka sinabi ko Tita Tanya, Tatan, layo na. Kasunod ng pagharurot ng armored van patungong Makati area, sinundan ito ni Ina para makuha ang plate number ng naturang sasakyan. Sabi ko, sige, videohan ko. Kasi naisip ko, pag pinicturean ko baka blurred, hindi namin makita yung number, yung plate number. And then, sabi ko, video na lang. Oo, baka ayan, Ino. Walang pangalan eh. Apo, may video ako. And then, nung lumapit na kami ng konti, bumagal sila. Akala kasi hindi nga nakatint yung harap ko. Feeling ko, nakita nila na nag-video ako. So, nag-decide akong tanggalin na yung video. Kasi talagang ang bilis sila, and then nung malapit na kami, bigla sila nag-slow down. So natakot din ako, sabi ko, ayoko na. Sinap ko na, and then wala na. Humalulot na sila. Doon ako decide na iti-tweet ko. Katulad ng sa ibang issue na pinagdaraanan ng Kapuso actress, malaking bagay ang pagsuporta ng kanyang nobyong si Mark Heras. Lakas na nila yung loob niya. I mean, hindi naman to yung first na big issue or parang incident na nangyari na naman sa kanya. So, basta, andito lang ako lagi sa likod niya to support her. Sa ngayon, puspusan ang kagustuhan ng pamilya Asistio na may managot sa insidente. Nag-promise naman sila Colonel Viray na they'll look into it and they will call us. Since alam na nila Colonel Viray kung ano yung security agency, so madali na siguro ma-identify kung sino yung driver.
Kamakailan naglabas ng official statement ang naturang bangko sa issue. And we quote, Philippine Savings Bank is currently investigating a report of an incident between the family of Ms. Ina Asistio and alleged PS Bank armored van security personnel. Unquote. Patuloy naman namin kinukuha ang panig ng Nighthawk Security Agency tungkol sa reklamo. Abangan sa Showbiz Central ang magiging development sa kasong inihain ng pamilya Asistio. Tutukan, ano kayang reaksyon ni Elmo sa resulta ng pagsalang ni Julian sa Don't Lie to Me? Julie Mo, sa set ng kanilang launching movie, Exclusive. Sobrang daming revelations dito. Marami ko silang Oo, makikita. kaya sana abangan nila yun. Susunod na, Twin Stars, gumawa ng version nila ng Don't Lie to Me dance. At controversial cover girl Bella Padilla, buwan naman ang sasalang sa 2012 Don't Lie to Me Summer Edition. Madadethrone mo kaya bilang sexiest Pinay this year si Sam Pinto?